napapansin na ang kaibigan mo't amo, ang Conde Almaviva ay nagsawa ng maghabol sa magagandang dalaga sa paligid. Kaya't naipa siya niyang subukin ang kanyang swerte sa mas malapit-lapit. At hindi kay Rosina siya interesado. Kundi kanino? Isang hula. Ano sa'yo? Eh, kanino pa nga ba? Kulang na nga lang, madikit ang kanyang mga kamay sa akin. Oh? Bakit sa palagay mo binigyan niya tayo ng kwartong katabing-katabi lang sa kanila? Kailangan ka lang niyang utusan sa kung anong pangkagaguhang lakad ang Ay, pagkatapos. puta na, nakikita ko na mangyayari dito. Ano inakala mo? Binigyan niya ako ng malaki-laking dote dahil sa gandang lalaki? Ah, bueno, umaasa ako. At umaasa rin siya. At handa siyang bayaran ka gamit yung dote ko. Ganon, Conde Almaviva. Naghahanap ka ng mapaglalaroan. Pwes, nakahanda si Figaro para sa'yo. Ang senyora! Kailangan ko magpunta. Huwag kang mag-alala, akong sinta. Kung bahala. Sino pa nga ba? Kundi ang magaling na si Figaro. Wala na po ako masasabi pa. Wala na ibang masasabi. Tinutukso ka ng asawa ko at yan ay kaya kong paniwalaan. Kaya mo? Hindi na niya ako mahal. Uy, natitiyak kong mahal ka niya. Ganyan talaga ang mga lalaki. Nasa ugali na nila ang magtaksil. Maliban na lamang kay Figaro. Ang sabi mo ay may plano siya. Lagi siyang may plano. Alala, alala, alala. At heto ang demonyo. Alala. O ano, meron ka na bang naisip? Ang senyora ko'y nangangamba. Ay, huwag na mangamba. Si Figaro ay narito na. At napag-alaman ko na ang iyong asawa ay may balak sa aking magiging esposa. At naniniwala siya na meron siyang pag-asa. Ay nako, umasa lang siyang demonyo siya. Ay, sorry po, senyor. Pero kakailanganin natin na papaniwalain na meron talaga siyang pag-asa. Ano? Sira na ba ulo mo? Hindi. Dahil alam ko na ang kalibugan ay tumutuloy sa pagsisex. Ganyan ang mga lalaki. May plano ako. Magpapadala ko ng sulat sa konde na nagsasabing ikaw, senyora, ay may katagpong lihim na kalaguyo ngayong gabi sa hardin. Ano? Hindi maaari. Dahil sa selos, hindi natin alam kung anong kayang gawin ng aking asawa. Ay, eksakto! At ganti ang gugustuhin. Ngayon, mahal ko, dito papasok ang papel mo. Sasabihin mo sa konde na ikaw ay makikipagtagpo sa kanya ngayong gabi sa hardin. Ano? Pero, ang ipapadala natin ay yung... Anong pangalan ng katulong na malibog? Yung... Si ano? Si Cherubino. Si Cherubino! Oo. Si Cherubino na nakasuot pang babae dahil siya ang papalit sa'yo sa hardin. Ngayon, senyora, mahuhuli mo ang iyong asawa kasama ang peking si Susana at makikita niya na may kasalanan siya, magsisisi, ngayon pwede mo na siyang paikutin sa iyong mga daliri at kapag nagkataon, hindi na niya gagambalain pa ang Susana kung kailanman. Ano sa palagay mo? Maaari. Masyadong peligroso. Baka naman may iba pang mas madaling paraan. Ay, hindi sa opera. Nangangaso ngayon ng konde, may 1 o 2 oras pa siya bago bumalik. Ngayon, papupuntahin ko na si Cherubino sa inyo, bihisan nyo na ng pambabae para tumakbo na ang ating mga plano. Samantala ako, ipapadala ko na ang nakadalasong liham sa kanya. At pagkatapos? At pagkatapos, di tatagal pagsasaya niya dahil sa aking magwawakas din, dahil sa akin tatapusin. Talaga bang kailangan natin isali dito si Cherubino? Napakawalang malay niya. Ayoko madamay siya sa kalokohan ng aking asawa. Alam mo, senyora, bago tayo mag-usap, napansin ko lang, hindi ka naman nagkape. Tsaka alam mo, si Cherubino, kung kalokohan ang pag-uusapan, huli na ang lahat. Siya na yan! Susana! Sabi ko na nga ba, hindi mo kayo matiis. Lumayo ka sa akin! Tigilan mo na pagpapakibot. Alam kong gusto mo ako. Lahat ay gustong makihati kay Cherubino. Senyora! Oo, ang iyong senyora! Ikaw malibog na bata ka, ayusin mo ang iyong sarili!
pinarinig mo sa akin kanina umaga? Hmm. Yung gumagano gano'n? Parinig mo sa kondesa! Ikaw ba ang gumawa? Ay, nabuhulan dila. Hindi ko akalain. Ay, tignan mo, namumula. Parang dalagita. Kakanta ako. Ngayon. Oo, ngayon na nga. Itigil ng satsat at kanta na! Ha-ha! Bravo! Ang ganda ng boses. At pati na nga, kanta. Magaling siya sa anumang piliin niyang gawin. Uy, konting respeto naman sa senyora. Ay, di ba naman mama? Bueno, gupitong sundalo. Nasabi na ba sa'yo ni Figaro kung anong plano? Yung paglalaro ng konde at magsusunod ba? Katuwaan lang at matutuwa ka rin ng labis-labis. Ngayon, hubarin mo na ang damit mo! Ano ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, senyora. Baka may pumasok! Eh di hayaan silang pumasok. Hindi naman labag sa batas ang ginagawa natin. You have a point. Pinta! Gabe, anong gagawin natin sa buhok niya? Alam ko na. Kunin mo yung pandong ko sa ulo. Nasa aking kwarto. Okay. Ano yung sulat na yan? Ang aking nombramiento. Sa hukbo? Aba, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Ipinadala kay Don Basilio. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan nila ang selyo. Nakalimutan ng selyo? Para saan? Sa kanyang nombramiento. Hindi na natin yan kailangan. Halika rito. Heto ang damit. Swim! At yan ang pandong sa ulo. Ngayon, hubarin mo na ang pantalon mo. Sige na, huwag ka na mag-hiya. Bilis! Oh, hihintayin ka namin. Go, bilisan mo na. Ayan na. Lapit na. Oh, ay, ha, isa pa nga, ayusin mo. May kasi. Yan. Wait lang po ah. Ayan! Ay! Oh, kuya ka. Bakit ang ganda mo? Napaka nga yung parang Vogue. Yan, napaka. Ay, ang ganda. Ang babae. Tignan mo ang braso niya, oh. Mas maputi pa sa akin. Parang sa babae. Ay, hindi ka ba pwede magseryoso? Pumunta ka ngayon sa kwarto ko. Kunin mo yung mga kolorete, ha? At, di ka na dito. Kumuha ka ng damit mo. Baka mas bagay. Okay. Buksan ang pinto? Hindi ka naniniwala sa akin? Ano sa palagay mo? Bahala ka! Ikaw dyan sa loob! Lumabas ka! Paparatangan mo akong talaga sa harapan ng mga katulong? Ang kapal ng mukha mong sirain ang aking karangalan ng isang senyora. Tama ka. Pagmumulan nga ito ng sari-sari na lingas-ngas. Pero hindi ko na kailangan ng gamit. Ang gamit ko lamang kailangan ko. Ang pinagagawa mo'y walang kapatawaran. Mahati mo ba akong bigyan ng garang, senyora? Masasamahan mo ba ako? Eto ang aking kamay. Alam mo kung anong kaya mong gawin sa mga kamay mo. Huwag mo nang lalahanin si Susana. Harapin natin siya pagpait natin. Tignan mo ang demonyong yun! Ala, sige, takbo! Ay, walang oras na ako dapat sayangin. Babalik na sila. At pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya. Si Carmelo! Nasaan siya? Siya ay tumalon palabas ng hardin! Panginoon, huwag niyo na sana antalain pa yung mga binibini dahil mag-i-ensayo pa po kami ng kasal, sayaw pang kasal. Sandali lang po. Simulan na ang tugtugan! Ganoon nga ang plano. Sabihin sa kanyang kitain ka sa hardin. Senyora, sa palagay ko'y kailangan muna nating masabihan si Figaro. Wala na tayong oras. Hindi niya kailangan malaman. Ako ang papalit sa'yo. Sigurado ba kayo? Malapit ka ng ikasal. Malalaman mo rin ang mga kakailanganin mong gawin. Kung ganoon, kailangan kong
imbitahan ng konde na makipagkita sa akin sa hardin? Tukuyin natin kung saan sa hardin. Magsulat ka sa kanya. Senyora, hindi ko po alam kung anong sasabihin. Ididikta ko sa'yo. Ikukubli natin bilang isang tula ng pag-ibig. Isang liham sa hanging amihan. Sapat na yung panlalang. Sige na, dali mo na sa kanya. Ah, sige. Kaso, senyora, sana sigurado ka lang sa ginagawa mo. Panginoon ko? Susana, kailangan mo. Galit po ba kayo sa akin? Sabihin mo na kung ano kailangan mo. Kasi po, ang senyora ko po ay mayroong bahagyang sakit ng ulo. At pinapunta niya ako sa inyo upang kunin ang kanyang gamot. Eto, kunin mo. Ang laki. Ibabalik ko. Hindi ko maunawaan kung bakit kami namamagay. Napakalamig sa akin. Siyempre, maaari kasi tayong marinig ni Figaro. Eh, si Basilio, nagpasabi ka na sana sa kanya. So palagay mo ba'y kailangan pa natin ng isang Basilio? Tama ka. At ibinigay mo na nga ang iyong salita. Ngunit, kapag binigo mo ako, hindi mo makukuha ang iyong dot. Hindi ko naman ginagawa ito para sa doting ipinangako mo. Yes, Rosina, hinihintay na niya ang kanyang gamot. Natunugan mo na sana ng pakanako lamang iyon upang mapag-isa tayo. Aba, piliyak ka! Magsasipin ka mo! Kahinaan mo lang ang boses mo. Ang isang mangingibig ay nakikinig. Ang isa naman ay paririto upang akitin ako. Simulan na natin ang palabas na ito. Senyora, nanginginig ka. Masyado bang malamig dito? Palagay ko nga'y papasok na lamang ako sa loob. Masyadong malamig nga ngayong gabi. Lamig, ihintayin ka. Dito na lamang ako, senyora, kung okay lang, kasi kailangan ko ng sariwang hangin upang lumamig. Papalamig. Sige, diyan ka na muna. At huwag magmadali. Gets. Hindi niya alam na alam kong nakikinig siya. Bueno, aking asawa, marami ka pang kailangang matutunan sa kasususpecha mo sa iyong Susana.